Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol dito kay Pi Network. Particular po yung lumabas na confirm your migration. Ayan. At dito ay confirm you have the passphrase to your wallet below. Tapos ilalagay mo yung passphrase mo. Yan, meron na rin akong nabasa na isang comment. Yan, at nagtatanong kung legit ba talaga yung lumabas na yan, yung nag-pop up na ito na hinihingi yung passphrase ng ating wallet. Yan, yung magpapakita po rito is yung wallet address natin. Tapos i-confirm daw natin kung talagang hawak natin yung passphrase natin dito. Ayan, legit ba yan? Ayan, totoo bang galing yan sa PiCore team? Kaya ayan, or baka isa itong kagagawan ng scammer. Kasi lumalabas po ito pagkatapos po nating magpindot ng ads. At yung ads ay pwedeng kagagawan po yan. Wala pong control yung PiCore team sa ads na yan. Yan, kung sino po yung lumalabas na ads, ayan, ay pwede po silang gumamit ng scam tactic. Yan, na magpanggap bilang mga PiCore team. Kaya yan po yung tanong ng iba. Kung legit ba talaga ito? Na galing nga ba talaga sa PiCore team yung confirmation for your migration. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan dito. Pero bago po tayo magpatuloy, pakibasa na lamang po yung disclaimer natin sa ibaba ng ating screen. Ayan. Sabi dito ay may nag-pop up. Yan, may nag-pop up po. At yan nga rin yung nangyari sa akin kanina. Kanina ay yan po lumabas sa akin kanina. Pagkatapos ko pong manood ng advertisement, yan, kasi inumpisan ko pong magmina kanina lang. Pinindot ko po yung mining button. Tapos yan, lumalabas yung ads. Tapos pagkatapos po na panoorin ko yung mga ads, ay dito na po lumabas or nag-pop up yung confirm your migration. Ayan. Ngayon ay tinatanong nito kung tama nga ba yung wallet address dito. Ayan, lalagay po rito. Dito ay ayan, hindi po niya ipinakita yung kanyang address. Ayan, binura po niya. At ayan, tinatanong po niya kung sa inyo lalabas po rito. Ayan, magpapakita dito yung address nyo. Tapos yung ginawa ko is talagang kinonfirm ko po talaga kung yan yung aking sariling wallet address. Ayan, kaya binuksan ko po yung isang yung Pi browser. Ayan, kasi magkaiba po yung mining app ng Pi sa Pi browser. Sa Pi browser ay pwede po nating ma-access dyan yung wallet. Tapos in-access ko yung wallet ko. Ayan. Tapos chinek ko doon yung aking wallet address. Tapos kinompare ko sa lumabas dito. At yan na nga, nag-match. Ayan, kaya kinonfirm ko na siya. Ayan, kinonfirm ko siya. Linagay ko po yung aking passphrase. Ayan. Pero yun nga lang, yung katanungan talaga rito ay baka naman kagagawan ng ads ito na galing sa mga scammers or hackers. Kaya yan po yung tanong dito. At syempre, kung pag linagay mo rito or binagay natin yung ating passphrase ay meron na silang access sa ating wallet account. Kaya yan po yung malaking tanong dito. Kaya tinatanong dito ni Yuden Zako kung legit ba talaga ito. Ayan, or hindi. Kasi kung pag hindi legit yan ay ayan, kagagawan to ng scammer. Mawawalan na tayo ng access sa ating wallet kapag nangyari yan. Ayan, maglalaho na yung ating pinaghirapan. Pero sa ayan, pinagpatuloy ko pong nagbasa-basa rito at nakita ko naman na marami na pong dumaan rito. Yan, sa confirmation your migration dito. Marami na pong nakapag-confirm sa kanila. At saka yung mga naunang batch, yan, yung mga naunang batch ay na-confirm na nila yung sa kanila. At maayos naman. Wala naman pong nangyaring masama sa kanilang account. Ngayon ay yung kasunod po nito
pagkatapos po nating i-confirm yung ating wallet address na sa pamamagitan po ng pagbibigay ng ating passphrase, kasi yung pag pinindot natin yung confirm this wallet, yan, lalabas po yung box kung saan natin or yung form kung saan po natin ipi-paste or i-copy or ilalagay yung ating passphrase. Yan. Tapos pag kinonfirm natin yan, ang sunod na steps is magpapadala po sila ng email. Yan. Email po yan. Galing sa Pi Network. At kinonfirm ko po ulit kung yung email address ay talagang galing sa Pi Core team. At yan, na-confirm ko nga na talagang galing nga sa kanila yung nagpadala ng email. Yan. Tapos yan po ulit, i-verify po natin yung meron po silang sa loob po ng email na yan ay may link. Yan, may link na pipindutin natin para ma-verify yung ating migration wallet. Yan, sinubukan ko pong kasi binuksan ko po sa akin yung email ko sa desktop. Yan. Siyempre yung Pi app is sa mobile phone. Yan, binuksan ko po sa desktop pero hindi po pwede. Yan, magpa-prompt doon or magbibigay po sila ng mensahe na kailangan mong buksan yung link mismo sa email, sa mobile phone. Kaya yan, binuksan ko po sa mobile phone at yan, dyan po siya nag-verification successful. Kaya yan, wala naman po akong na-encounter na error. Yan, katulad ni Yudin Zako. Pero yan, chinek ko kung na-migrate na yung aking mga PiCoins sa aking Pi wallet, pero wala pa rin, naka-pending. Meron po yung para sa akin is meron kasing date sa March 21. Yan, sa March 21 pa marirelease yung aking PiCoin. Yeah. Yan po yung tungkol dito sa confirmation your migration. Ngayon sa pagbabasa ko ay meron naman tayong isang Reddit user dito na nagbahagi na sinasabi niya na ayan, marami pong mga skeptical dito. Ayan, pero merong isang naglabas dito ng isang ayan, meron pong nagpost ng message dito na sinasabi niya na legit daw po talaga ito. May confirmation daw sa moderator mismo ng Pi Network. Ayan, may confirmation daw na talagang legit daw ito at kailangan daw itong gawin para sa final verification. Ayan, final verification para makumpirma na meron talaga tayong access sa ating wallet. Kaya ayan, yan po si Underage. Yan, this is legit, sabi niya. Legit daw po ito. Confirmed by moderators. Ayan, nakumpirma daw ng mga moderators ng Pi Core team. Coming from the clicking mine button and not activated by the ad. Kaya ayan, hindi raw po na-activate ito ng advertisement nung pinanood natin yung ad. Ito po ay na-trigger sa pagkiklik natin sa mine button. Ayan, lumabas po yan dahil nung click natin yung mine button. Ayan, at hindi po yung ad. Ayan. The email you receive is from the core team. Ayan, Pi Core team. At sabi rito is the final check for two things. Ayan, final check po ito. At ito nga, that the migration that is coming hopefully very soon will go to your wallet and you have access to it. Kaya ayan, huling verification na ito. At kapag natapos mo ito, ayan na, parating na yung PiCoin mo sa iyong wallet. Yan, kung saan ay meron ka ng access dito, yan, pwede mo nang i-trade, pwede mo nang ibenta. Kaya ayan, yung email is legit. Yan, legit ang email. Ayan, kaya nang sinabi ko kanina ay chinek ko po yan, ay talagang galing naman po sa Pi Core team. At ayan, Pi Core team will never ask you for your passphrase. Yan, that means that no singular person representing or impersonating a Pi Core team members should be trusted if someone contacts you. That, however, does not mean that you can't be asked by the Pi app itself. Ayan. Wala pong Pi Core team na magtatanong sa iyo or kukuha ng passphrase mo. Yan. Pero hindi ibig sabihin yan na yung app, yan, yung maging yung Pi app ay
hindi hihingiin yung passphrase mo. Yan, yung PayUp, kasi yan nga yung ginagamit natin kung pag maglalagin tayo sa ating wallet, ay lagin po nating linalagay dyan yung passphrase natin. Kaya parang may exception ang PayUp. Kaya ayan, yan po yung tungkol sa lumabas na final na verification ng migration. Kaya ayan, para sa akin ay kung lumabas yan ay yan, confirm. Ayan, mas magandang confirm na po natin. Ayan, para para ma-migrate na natin yung ating PiCoins ayan, sa ating wallet, at pwede na natin itong ilabas at i-trade sa mga exchanges. Ayan, i-trade or i-cash out. Ayan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.